Ayon sa artikulo, ang taong 2025, ang taon ng kahoy na ahas, ay mayroong imbalance sa mga elemento. May sobrang kahoy at tubig, at kulang naman ang metal, lupa, at apoy. Para mabalance ang mga ito at makaakit ng swerte, inirerekomenda na magsuot ng mga kulay na kumakatawan sa mga kulang na elemento. Narito ang mga maswerteng kulay para sa 2025. Puti, ginto, at pilak. Para sa metal element, ang mga kulay na ito ay makakatulong na makaakit ng suporta at resources. Magsuot ng puting damit, gintong kwintas, o pilak na pulseres. Ang artikulo ay nagmumungkahi na magsuot ng ginto at pilak na alahas, lalo na kung mayroon silang mga maswerteng simbolo o sagradong pantig. Pula, lila, mapula-pula, at kahel. Para sa fire element, ang mga kulay na ito ay makakatulong na makaakit ng kayamanan at swerte sa pera. Magsuot ng pulang damit, lilang scarf, o maroon na sapatos. Ang artikulo ay nagmumungkahi na magsuot ng burgundy red wallet para makaakit ng kayamanan. Dilaw. Para sa earth element, ang kulay na ito ay makakatulong na makaakit ng swerte sa trabaho at karera. Magsuot ng dilaw na polo o dilaw na pantalon. Iwasan ang pagsusuot ng asul, itim, berde, at kayumanggi dahil sobra na ang water at wood elements. Kung magsusuot ka ng asul o itim, magdagdag ng puting alahas para balansehin. Ang artikulo ay nagmumungkahi na magsuot ng dark cyan at sky blue na damit para mapanatili ang balanse at karunungan sa komunikasyon at paggawa ng desisyon. Ang artikulo ay nagbibigay din ng mga karagdagang detalye tungkol sa mga maswerteng kulay, tulad ng paggamit ng mga alahas na may mga maswerteng simbolo at ang koneksyon ng fire element sa period siyam, na nagpapahiwatig ng katanyagan, kapangyarihan, impluwensya, at pagbabago. Bukod sa mga pangunahing kulay, ang artikulo ay nagmumungkahi rin ng iba pang kulay na maaaring makatulong sa pag-akit ng swerte sa 2025. Dark cyan, para sa paglago at pagkakaisa. Sky blue, para sa katahimikan at karunungan. Pink magenta, para sa pagkamalikhain at pagbabago. Ang artikulo ay nagbibigay ng mga halimbawa ng kung paano gamitin ang mga maswerteng kulay, tulad ng pagsusuot ng burgundy red wallet para makaakit ng kayamanan, o paggamit ng dark cyan at sky blue na damit para mapanatili ang balanse at karunungan sa komunikasyon at paggawa ng desisyon. Sa kabuuan, ang artikulo ay nagbibigay ng isang gabay sa paggamit ng mga kulay para makaakit ng swerte sa 2025, ang taon ng kahoy na ahas. Batay sa mga prinsipyo ng Tsino na astrolohiya at feng shui, ang taong 2025, ang taon ng kahoy na ahas, ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa 5 elemento. Mayroong labis na elemento ng kahoy at tubig, samantalang kulang naman ang metal, lupa, at apoy. Upang mapanumbalik ang balanse at makintal ang swerte, iminumungkahi ng artikulo ang pagsusuot ng mga kulay na kumakatawan sa mga elementong kulang. Ang mga sumusunod na kulay ay itinuturing na maswerte sa taong 2025. Puti, ginto, at pilak, kinakatawan ng elemento ng metal. Ang mga kulay na ito ay maaaring makaakit ng suporta at mga mapagkukunan. Maaaring isuot ang mga kulay na ito sa anyo ng mga damit, alahas, lalo na yaong may mga maswerteng simbolo o sagradong pantig, o mga aksesorya. Pula, lila, mapula-pula, at kahel, kinakatawan ang elemento ng apoy, na may kakulangan din. Ang mga kulay na ito ay maaaring magdulot ng swerte sa pananalapi at magpabilis sa pag-iipon ng yaman. Maaaring isaalang-alang ang paggamit ng kulay burgundy red para sa mga pitaka o wallet. Dilaw, kinakatawan ng elemento ng lupa, na may kakulangan din. Ang kulay na ito ay maaaring magpabuti sa mga oportunidad sa trabaho at magdulot ng pagkilala. Inirerekomenda na iwasan ang mga kulay na asul, itim, berde, at kayumanggi dahil sa labis na elemento ng tubig at kahoy. Kung kinakailangan magsuot ng asul o itim, maaaring balansehin ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga puting alahas.
Ang paggamit ng dark cyan at sky blue ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng balanse at karunungan sa komunikasyon at paggawa ng desisyon. Ang artikulo ay naglalahad din ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga maswerteng kulay, kabilang ang paggamit ng mga alahas na may maswerteng simbolo at ang kaugnayan ng elemento ng apoy sa period siyam, na nagpapahiwatig ng katanyagan, kapangyarihan, impluwensya, at pagbabago. Ang paggamit ng mga kulay na ito ay isang mungkahi lamang at gabay sa swerte. Siyempre lakapan din natin ng sipag-tiyaga para lalo tayong umasenso sa buhay. Have a nice day everyone. God bless po sa inyong lahat.